Hindi maganda itong volume ng trade. Malinaw na may 6 o higit pang kumpanya ang nagtutulungan para ibagsak ang presyo. Kahit sino pa ang dumating, hindi na maayos ito. Tapos na. Ano naman? Anong ginagawa mo? Tumas. Tumas. Tumas talaga. Ang galing na move na ito. Kumita ng halos 1 bilyon para sa ating grupo. Zenobia Asia, kahit ang pinakamagagaling na 6 na investment bank sa mundo, hindi kayang talunin siya. Naalala ko na, siya ang chairman. Ang hinirang na crypto goddess na binayaran ng malaki. Zeno? Walang talo sa larangan ng investments. Sa murang edad, nagtayo ng alamat at imperyo sa negosyo. Ang reyna ng pananalapi, Yun Sue, ang reyna. Bilang alamat sa financial world, maaari mo bang bigyan ng payo ang mga profesional sa industriya? Matakot kapag ang iba ay sakin. MS, Jungsur, Pakisagot Po. Breaking news, si Yun Sue na tinaguriang reyna ng pananalapi. Biglang na aksidente, nasa koma. Ayon sa mga sources, sa ilalim ng reyna. Halos 1,000 publicly listed companies on hidden holdings pa lang. Kabuwang halaga ay lampas sa trilyon. Ang pagkakoma ng reyna ay maaaring magdulot. NG Global Financial Crisis. Hindi ba't na aksidente ako? Nasaan ako? Ang kaluluwa ko pala ay napunta sa katawan ng isang maliit na batang babae. Boss, okay ka lang? Gising na po. Boss, huwag kayong magpanggap dyan. Dalhin mo yung anak mo at umalis na kayo. Juan, sasabihin ka OSIO. Huwag mo subukang makumilit dito. Dalhin mo yung anak mo at umalis na kayo ngayon din. Honey, diborsyado na kapatid ko, walang pera, at may dalang bata. Payagan mo na silang manatili. Kuya, okay lang sa akin. Pero si Yaoyao ay masyadong bata. Kailangan niya na matitirahan. Pwede ba kaming tumira ng ilang araw? Siya ang tatay ko. Hindi pwede. Si Liu Yanru ay nakahanap ng mayaman. Masaya na siya sa buhay niya. Bakit tayo ang mag-aalaga? Sasabihin ko sa'yo, impossible. Buhaw. Sasabihin ka OSIO, Juan. Gusto ako ng presidente ng Sucorp, magpapakasal na kami. Ikaw, dalhin mo yung bata at umalis na kayo. Mahal, kayang-kaya mo bang iwan ang anak natin? Fake it? Mama, huwag mo akong iwan. Mahal, huwag tayong maghiwalay. Umalis ka na. Tari, okay ka lang? Yaoyao. Bye off. Pakiusap, hayaan mo kaming manatili ng 2 araw. Makakahanap ako ng bahay sa 2 araw at lilipat agad. Narinig mo na ang sinabi ng kapatid ko. Napakalupit mo naman. Noong ikinasal si Zhao Haiyan, hindi ko napansin na isa ka palang enabler ng kapatid mo. Umalis ka. Okay lang, huwag mo na siyang pansinin. Ganyan talaga siya. Hindi ko inakala. Ang ina ni Liu Yanru ay isang taong nagtaksil sa asawa at anak. Kawawa naman ang tatay. Naubos ang pera sa kasal, tapos iniwan ang babaeng manloloko. Lumapit sa kanyang ate, pero kinuha ng bayong na walang silbi. Ay, simpleng trabaho. Hindi mo magawa na maayos. Isang gusto siyang tayo. Pwede pa ba itong kainin? Kung buhay pa ang tatay, sigurado gusto niyang tulungan ko siya. Sige, sa buhay na ito, gagamitin ko ang aking kaalaman sa pananalapi upang dalhin ang tatay sa rurok ng kayamanan at ipahiya ang babaeng manloloko at sa harap ng mga kamag-anak. Magiging matagumpay. Zouyaw, ako ang magiging tagapagtanggol ng pamilya mo. Yaw, huwag mong isipin ang sinabi ng tiyuhin mo. Halika, dalhin kita maglaro ng komputer. Ziege. Ito, maglaro ka muna ng tablet. Hello, Teacher Zhang. Sabi mo bilhin ko ang Onecoin. Lahat ng pera mo ilagay mo. Walang lugi. Meron lang akong 1 milyon kung ilalagay ko lahat. Hindi kaya. Huwag kang mag-alala, may insider info ako. Siguradong kikita ang Onecoin. 3 bises ang kita. At sinabi ng Queen of Finance. Kapag greedy ang iba, dapat takot ka. Isang pagkakataon lang ito. Ginagamit pa ang mga salita ko sa scam. Siege, ilalagay KO. Yaw, kapag kumita na ang tita mo.
Anong laruan ang gusto mo? Bibilhin ko. Ito ay malinaw na scam. Pwede bumili ng cryptocurrency. Pero ang Onicoin ay peke, walang tunay na halaga. Puro hype lang, walang kwentang coin. Hindi pwede kung magpapatuloy ito. Mawawala ng lahat si Zuha yan. Kailangan ko siyang tulungan. Tita, gusto kong rice balls. Wait lang Yaw-Yaw, abala ang tita sa pagpapayaman. Pagkatapos nito, lulutuin ko para sa'yo. Tita Yaoyao gutom na. Gusto niyang kumain ngayon din. Tita, Sige, lulutuan kitan gayon din, tita. Yaw-Yaw, huwag mong hawakan ang komputer ni tita. Huwag. Buti na lang naagapan, kung hindi, sayang ang pera. Pero itong Mew Mew Coin, bagong labas lang. Maraming hindi naniniwala, pero pangalawa sa Forbes Global Rich List. Si Phoenix, nakausap ko. Sasabog ang coin na to, mamayang 5 oras 30 minuto ipopromote ng malakas. Tiyak na tataas ang presyo, siguradong lalago. 5 oras 30 minuto na ngayon, ito na ang pagkakataon para umangat. 1 milyon lang ang binili, kulang. Dobleng leverage na. Ano ba yan? Bakit Montag ginagalaf ang computer K.O.? Bayaw, anong nangyari? Huwag mong saktan ang bata. Yaya, ano ang nangyari? Tignan mo ang anak mo, walang modo. Ginagalaw ang gamit ko. Bayaw, esensya na. Yaya, magsori ka es Atito Montag. Yaya, magsori ka na es Atito Montag. Bilis. Ayos na, ano ba yan? Baka nahuli ako sa pag-trade ng coin. Sabi ko na nga ba, hindi dapat sila dito. Ginagalaw na naman ang computer ko. Ano ba yan? Bata lang yan, natural lang na mausisa. Akala Montag di bahay Montag na. Tu? Kung gagalawin mo pa ang gamit ko, hindi kita patatawarin. Yaya, magsori ka na es Atito Montag. Bilis. Tama na yan, maliit lang naman ang kasalanan ng bata. Dai ba, yaya? Ano? 1 milyon mo binili ang Mew Mew Coin. Juhayan, ano ang nangyari? Gusto ko sanang bilhin yung Vika Coin, mas maganda ang trend. Nagkamali si Yaw-Yaw, naging Mew Mew Coin ang nabili. Ano? Lahat ng pera natin, 1 milyon? Nag-trade ka pala ng coin na hindi ko alam? Gusto ko lang naman ng mas magandang buhay. Para sa pamilya natin, para may matirhan ang kapatid ko. Juhayan, bilisan Montag, ay cancel mo yan. Baka sakaling maibalik pa, bilis. Zhao Dachuan, 1 milyon yan, lahat ng pera namin ni Hayan. Kung mawawala yan, papatayin kita. Bayaw, huwag kang magalit. Baka naman hindi talo ang Meow Meow Coin. Basura ang Mew Mew Coin. Walang naniniwala sa crypto community. Bakit pa kayo invest sa Meow Meow Coin? Sayang ang pera. Anong gagawin natin ngayon? Wala na, ibenta na lang ng mababa. Kung hindi, wala na tayong matitira. Ang pera K.O. huwag mong ibenta, tataas yan. Anong alam mo, bata ka lang. Hindi ka marunong magbilang. Anong alam mo sa finance? Sasabihin mo pang tataas? Ano ba yung meow meow coin? Tataas ang Mew Mew Coin sa loob ng 20 minuto. Siguradong kikita tayo ng 10 milyon. Huwag ibenta ngayon. Hindi. Ay, Nawalan na ng kuryente. Ano ba ang giginagamon patang? Yaw-Yaw, bakit mo tinanggal ang power cord? Kailangan kong ibenta to para mabawi ang pera. Tita, tataas na ang Mew Mew Coin, huwag ibenta. Ako ang bahala sa lugi. Ikaf? Isang bata ka lang, kaya mo ba talaga? Tama na, bata pa yan. Bakit mo siya pinagagalitan? 1 milyon to. 1 milyon. Lahat ng ipon natin, paano ako hindi magagalit? Juhayan. Dahil sa sobrang awa mo, kaya, nangyari ito, bayaw. Huwag mo sisihin si ate, kasalanan ko ito. Hindi ko napanood si Yaw-Yaw. Babayaan ko lahat ng lugi, babayaran kita. Kaya Montag ba? Ha? Kaya Montag ba? Kahit magtrabaho ka habang buhay. Hindi Montag, yan kikiting. Sige na, ibebenta ko na ang Mew Mew Coin. Bilisan Montag. Ibenta Montag na. Binubuksan ko pa. Buksan. Tingnan ko, kung nalugi tayo. Hindi ako alam. paano nangyari? Hindi. Paano nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Wala na talaga. Hindi, ay, yan. Huwag Montag akong takutin, hayan. Hindi lang 1 milyon ang nalugi natin. Ginamit ni Yaw-Yaw lahat ng pera. Para bilhin ang meow meow coin. At ginamit pa niya ang 100x leverage. 100x leverage. Wala na talaga. Huwag mawala ng pag-asa, babalik din yan. Ang malas ko talaga, sobrang malas.
Bakit ba dumating sa atin ang dalawang itong malas? Hindi. Ate, ano ba yang leverage na sinasabi Montag? Ang leverage ay sa pamamagitan ng utang at paghiram. Para mapalaki ang epekto ng pera. Hindi ka o maintindihan. Ibig sabihin, ngayon hindi lang tayo nawalan ng 1 milyon na puhunan. Kundi may utang pa tayong 10 milyon, wala na. Paano natin babayaran tong 10 milyon? Hindi na kaya. 10 milyon ay titingnan mo to. Tingnan mo. Habang dumami yung pera, ate tingnan Montag. Hindi ba tumadami yung pera? Dachon. Pula yung numero, yan ang lugi kao. Pula ang lugi, berde ang kita. Paano natin babayaran tong 10 milyon? Ang laki ng lugi. Juan, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng to. Napatay mo na ako at ate mo. Teka, normal lang yang pagtaas at pagbaba, babalik din yan. At saka ako ang may gawa nito, sa akin ka magalit. Ay naku, kasalanan to. Kayong dalawa ang malas. Juan, dapat hindi kita pinapasok. Dapat pinatalsik na kita. Para hindi tayo nasadlak. Sa ganitong kalagayan dahil sa'yo. Ay sige na, ibebenta kao na yang miao coins. Oo nga. Kung ano ang makuha, yun na. Tita, huwag mong ibenta, tataas pa yan. Yao, sigil mo yan. Bitawan mo. Yaw, bitawan mo na. Huwag kang ang maarte. Hindi. Sige, ayaw mong bitawan? Mukhang kailangan kong seryosohin to. Tita, tingnan mo nagbago ang kulay. Tumad. Naging berde. Kakaiba. Ano yun? Hi yan. Ito, Tumas ba yung meow coins? Hindi ko alam kung bakit. Biglang tumas yang miao coins. Kung magtutuloy-tuloy to, mababawi natin ang lahat ng perang nawala. Kung patuloy itong tataas. Biglang yaman tayo. Kung ganito pa rin ang trend. Posible, pero Ano? Pero itong Mew coin, bagong labas lang. Hindi ito pinaniniwalaan ng mga tao sa crypto. Okay lang, basta mabawi lang ang puhunan. Nga, tama. Huwag na maghanap ng instant yaman. Eta na nga. Si. Tita, huwag mong ibenta. Ano ba? Naku, bakit ka naman humaharang? Tigil na yan. Ano nangyari? Hindi ba hayan? Ano na naman tu? Baka bumagsak na naman. Hindi, ate. Itapon mo na. Huli na. Ha? Nagbago na naman ang presyo. Itapon mo na. Hayan. Tingnan Montag. Tingnan mo ang pera natin. Magkano ba ang nawala dahil sa batang to? Sabihin Montag. 5 milyon. 5 milyon? Nawala ang 5 milyon? 5 milyon. Ako. Kita. Ano? Kita. Ano? Kung kita? Paano nangyari? Dahil sa leverage. Hindi lang tayo hindi nalugi. Kumita pa tayo ng 5 milyon. Sabi ko na, dapat matakot kapag greedy ang iba. Ganito kumikita ng malaki. Yun. Hindi ako nagkamali. Hindi naman ako tangga. Ha. Ang laki ng pera natin. Otten to. Oo. Ay, umalis ka diyan. Ate, toto ba? Tu? Huwag mo naman akong takutin. Syempre tutu. Ano bang takot? Atin talaga, tu. Hindi ko alam kung paano nangyari. Biglang tumaas ang Mew coin pagkatapos bumagsak. Sa buhay ko sa crypto, hindi pa ako nakakita ng ganitong laking tinaas. Nakakakilabot. Azava. Hindi mo ba sinasabing gusto mong palitan ang relo? Punta tayo mamaya palitan. Wow. Salamat mahal. Ay. Yaw. Salamat sa iyo, Yaw. Ikaw ang swerte ng ating pamilya. Galit lang yung sinabi ng tiyuhin mo. Huwag mo nang isipin. Easy, ang bilis magbago ng mukha. Tingnan mo, kanina palisin pa si Yaw. Paalisin si Yaw. Si Yaw ang swerte ng ating pamilya.
Hindi natin siya kayang paalisin. Mahal namin siya. Ay ang kita ng mukha mo. O, kunin natin yung pera at kumain tayo ng masarap para mag-celebrate. Oo, tama. Kunin. Hindi, walang dapat gumalaw sa perang ito. Ano yun, Yaya? Oo nga. Hindi dahilan, ay pag nakuha na lahat ng pera. Kalahati ng 50 milyon sa'yo. Hindi kuya. Pera nyo yan, huwag mo sa akin ibigay. O Dachuan, paano kung ibigay mo sa akin? Dachuan o. Pamilya tayo, huwag kang mahiya. Tanggapin mo na, kung hindi dahil kay. Yaw-yaw na swerte ng pamilya natin. Makakabili pa tayo ng Mew coin at kumita ng ganito karami? Tama, huwag kang mahiya. Tama si kuya, kailangan mong tanggapin yung pera pag nakuha. Tanggapin mo na, magbihis tayo at kumain ng masarap. Tara na. Tara. Huwag kang matagal, magbihis ka na. Sa ganitong trend, 50 milyon ay maliit lang. Meron pang malaking kita, ilagay lahat ng pera sa Bulbul coin at Dangdang coin, itong dalawang cryptocurrency. Dagdagan ng 100 beses na leverage, kumita pa ng malaki habang bull market. Yaw-yaw tara na, kumain tayo ng masarap. Ano pa hinihintay mo? Masyado kang malapit masisira mata mo. Nazan pera kao? Bakit nawala lahat ng 50 milyon ko? Yaya, tara na. Kumain tayo ng masarap. Ano pa hinihintay Montag? Masisira mata mo sa kalapit. Nazan pera kao? Bakit nawala lahat ng 50 milyon ko? Nagsimula na naman si Yaw-yaw ng gulo. Yaw. Ikaw gumalaw ng pera. Ininvest ko sa ibang crypto, naubos na. 1 milyon. Bigla na lang nawala? Yaw-yaw, ang ginawa mo. Pinahamak mo ako. Okay lang, bull market na sa crypto. Kapag nahuli mo, hintayin mo lang pumasok pera. Sabi Montag kikita pa? Hindi lang kikita, siguradong 1 bilyon kita. 1 bilyon? 1 bilyon? Paano yun? Tama, tayo ordinaryong talang. Paano makakakuha ng 1 bilyon? Lalo na isang araw lang? Pagdating ng tamang panahon, all in sa short. Yaw-yaw, bakit mo binuksan lahat? Laha short position? Sa dalawang basurang crypto pa, Basurang Krypto? tumakas na mga devs nito. Halo zero na liquidity. Kikita pa? Mahirap nang makalabas. Ano? Hindi KO gets. Yung 50 milyon natin, nawala na lang? Yaw. Gusto Montag i-pump 10 dump? Tema. Ano na naman, tu? Bibili muna siya ng basurang crypto, mahina liquidity, konting pera. Makakakuha ng maraming supply, tapos ipom. Itaas presyo tapos ibenta, kikita. Kapag nagtagumpay, double kita. So ibig sabihin. Sabi niya, Yaw, makakakuha tayo ng 1 bilyon. Posible pala? Mahirap gawin sa dalawang crypto na walang liquidity. Kahit top 10 trader SA Wall Street. Hindi siguradong magtagumpay kasi walang katulad ng crypto queen na nakakapredict ng market. Kahit gaano kagaling si Yaw-yaw, hindi kayang pantayan. Mga top traders, lalo na yung crypto queen. Bilisan niyo, pigilan si Yaya. Teka, bakit bumabagsak lahat? Yaw-yaw, bakit biglang bumagsak itong dalawang crypto? Sandali lang, ilang milyon na ang nawala. Naku. Sa tagal ko sa crypto, hindi pa ako nakakita ng ganito. Biglang pagbagsak, kung magpapatuloy pa. Mawawala na ang puhunan ko. Ate. Parang mali, tignan Montag, tong linya. Tumas na, ano, tu? Tumaas talaga ang market cap at biglaan pa. Biglang tumaas ang trading volume. Tumawid na ang presyo sa resistance level. Na-predict talaga ni Yaw-yaw ang pagtaas. Ganitong strategy. Top 5 SA Wall Street 2. Talagang genius girl ng crypto. Ngayon na, i-cash out lahat ng coin sa peak. All in sa Suchain. Gusto kong makuha lahat ng chips ng Suchain. Maging pinakamalaking holder ng project na to. At agawin ang posisyon ng boss ng Su Group. Pirmahan Montag. Pinangako ng Su-President kapag pinakasalan ko siya. Pwede akong maging Vice President.
Pag nag-divorce, huwag mong dalhin tong batang to. Para istorbohin ako. Pwede ang divorce, pero anak mo si Yaw. Hindi pwedeng walang nanay ang bata. Anak man o hindi. Sinumang humadlang sa yaman ko, kaaway ko. Kung sasabotahehin mo ang relasyon ko sa Su-President, pahihirapan ko kayong dalawa. Babae kang pabaya sa asawa't anak, tutulungan ko ang tatay. Sa sample kita ng Malakas. Yaw. Kumita ka ba? Siyempre, kontrolado ko na ang 60% ng circulating supply ng Suchain. Suchain. Hindi ba ito yung pinakamalaking project ng Su Group na kinakasama ni Liu Yanru? 70% ng kita ng Su Group. Galing SA Suchain. Ngayon, isang salita ko na lang. Kayang patayin o buhayin ang Su Group. Yaw. Bakit mo binili lahat ng Su Group? Kikita ba? Ganito kalaki. 1 milyon. Mali lakasan mo. Mali PA? Hindi naman siguro. 100 milyon? 10 bilyon. Huwag mo naman akong sagutin, tita. Nga Yaw, sa ganito kabilis na panahon. Mula sa 50 milyon hanggang sa 10 bilyon. Grabe naman ito. Totoo ang sinasabi ni Yaw. 60% ng circulating supply ng Su Group. Market value na 10 bilyon. Yaya, ano ba ang ginawa montak? Hindi ko man lang maisip sa panaginip ko. Ay, dumating na. Presidente Su, yung kumain ng 60% ng Suchain, ang misteryosong trader ay narito. Terra. Honey, halika na. Sino kayo? Magandang araw, MS Chow. Ako si Su Jin Yuan, Chairman NG Su Group. Su Group, Yan RU. Su Group pala. Ano ang pakay ninyo? MS, Ju, ayon SA Equity Anchoring Agreement. Ng Suchain at grupo, ang hawak ninyong amount ng Suchain circulating tokens ay katumbas ng 60% virtual equity ng Su Group. Kayo na ang tunay na pinakamalaking shareholder, kaya't inanyayahan namin kayo sa reception ng Su Group mamayang gabi. Nakita namin sa chain data, sa loob lamang ng 1 oras. Gumamit kayo ng 1 milyon na puhunan at kumita ng 10 bilyon sa crypto. Sa crypto, nagdulot ito ng malaking pagkabigla. Ha? Nagkakamali kayo. Hindi kayo, baka itong lalaki. Ha. AKO. Ha bata, hindi pwedeng biro ito. Yung sinasabi ninyong nagdulot ng shock sa crypto, ang mastermind, ay pamangkin ko. Siya, sinasabi mong kumita ng 10 bilyon sa crypto. Ang Diyos ng milagro, ay isang batang babae. Ano naman kung batang babae? Naku, talagang nakakabilib ang kabataan. Sa murang edad ay may ganitong achievement, kayo na. Ang pinakamalaking shareholder ng Su Group, pero dahil may na PA kayo, kaya. Ang tita ninyo ang magiging proxy ninyo, MS, Ju. Magkakaroon tayo ng grand reception. Dapat kayong maglaan ng oras. Dalhin ang batang henyong ito at sa okasyon na iyon. Ipapahayag namin sa publiko. Ang Su Group ay nasa iyong mga kamay. Paalam. Dashan. Yung Suchaman kanina, hindi ba si Luyanao? Nakipagrelasyon sa AMA-NG boss. hindi pa lumalabas ang mag-asawang to. Yung tatay muna ang dumating para mag-alok ng tulong. Ay, kung pupunta tayo sa reception, Si Luyanao. hindi ba susunod-sunod para magtuos sa atin? Ay, bakanga. Yung babeng yun. Ayaw niyang iwanan ang sariling anak at asawa. Tayo. Dapat maghanda na para sirain siya. Tara na. Tara NA. Tingnan natin ang pagsisi niya.
Anong gusto mong kainin mamaya? Ikaw bahala. Ay, tumunog ang phone mo. Ano? Ang pinakamalaking shareholder ng Sugroup ay nagpalit. May misteryosong teko na dumating at direktang kinontrol ang kumpanya. 60% in shares. 60%. Siguradong isang napaka-importanteng tao. Bilisan natin, samahan mo ako para salubungin. S.A.H.I. Mai. Taong gustong salubungin ng tatay mo. Sabi nila, yung misteryosong shareholder ay nagwagi sa crypto. 1 milyon ang puhunan, 10 bilyon ang kinita sa isang oras. Ganitong kapangyarihan, may malaking backer. Kung makuha natin ang kanyang pabor, makakakuha tayo ng parte. Ang Sugroup ay tiyak na angat. Tara na, salubungin natin. Kamusta? Sino po ang hinahanap ninyo? Hinahanap namin ang chairman ng Sugroup. S.I. Su Genuine. Hanap si Chairman Su. Tandaan, darating ang bagong shareholder ng grupo. Pa sa reception, dapat maayos ang pagtanggap. Opo, ihahatid ka una po kayo. Walang problema. Judahuan, bakit ka nandito? May kinalaman ba sa iyo? Siyempre may kinalaman. May darating na misteryosong EIE. Sa Sugroup, umalis na kayo. Huwag kayong makahadlang. Sabi ka OSIO, Judachuan A. Tapos na ang diborsyo. Ngayon daladala mo pa itong maliit na babae. Gusto mo bang gawing? Puhunan para magbalikan tayo. Papala ka OSIO A. Huwag mo akong paglaruan ng emosyon dito. Judahuan, Malapit na akong ikasal kay Jingming. Kung may delikadeza ka, huwag kang magpakalalaki na sumusunod sa akin. bulag ba kayo? Bakit pinapapasok nyo kahit sino? Si Boss Liu at ang grupo nila, parang sila yung Bagong malaking shareholder ng kumpanya. ano? Shareholder? Yung iba hindi ko kilala, pero sila pa ba? Sila? Isang grupo lang sila ng mga taong hirap bumili ng bahay. Yan U, naging makasawa rin naman tayo. At si Yao Yao ay anak mo. Ang harsh mo namang magsalita. Mali ba ang sinasabi ko? Judahuan A, lalaki ka. Hindi mo ako papagsalitain. Alam ka una. Gusto mo bang gamitin ang batang ito para humingi ng pera sa akin? O nagpapanggap bilang misteryosong shareholder para lokohin ako? Walang mangyayari. Palayazin niyo. Ang mga taong ito. Ang yabang ng babaeng ito, hintayin mo kung paano kita pagagalitan. Huwag kang gagalaw. Liu Yanru, magsalita ka na maayos. Mangmang ka pa rin. Liu Yan U. Ang hinahanap ninyong misteryosong shareholder ng Sugroup ay si Yao Yao. Nag-invest siya ng 1 milyon sa merkado at kumita ng 1 bilyon sa crypto. Kung magpapatuloy kayo sa ganitong ugali, at masaktan si Yao Yao, baka sa galit niya, bilhin niya ang buong kumpanya niyo. Hahaha. Yung sinasabi mong magaling na trader, siya? Anak ko siya, anong kaya niya na hindi ko alam? Kayong mga ito, kung manggugulo, humanap kayo ng matinong dahilan. Nga, siya pa ang magsasabing bibilhin niya ang kumpanya namin? Nabaliw ka ba dahil sa diborsyo? Alam mo ba kung ilang digits ang kailangan para bilhin ang Sugroup? Mga mahihirap kayo, hindi nyo maiisip kahit kailan. Mahirap ba bilhin ang kumpanya niyo? Yao Yao, nagpapanggap ka pa. Kung talagang kaya mong gawing 1 bilyon ang 1 milyon, luluhod ako at hihingi ng tawad. Tandaan mo ang sinabi mo. Tumahimik ka. Ako ngayon ang Vice Presidente ng Su Corporation. Nasaan S.I. Jingming? Siya pa ang anak ng chairman ng Su Corporation, ang presidente ng grupo. Kayong mga ito, nagmamalaki pa. Oy, ikaw. Tia, huwag kang magalit, bababa lang ang dignidad mo. Yao Yao, ikaw pa ang nagsasalita. Hahalikan ko ang bibig mo. Hoy, Liu Yan tama na. Binabalaan kita. Kahit sino ka pa, kapag hinawakan mo ang anak ko, lalaban ako. O manhin sa paghihintay, President Su. Naghihintay na sa conference room, handa na ang reception. Sino ba yang misteryosong shareholder? Siya talaga? Paano nangyari yon? Nabalif ka ba? Hindi ka nagkakamali? Ama ko mismo ang mag-entertain sa kanila. Hindi sila empleyado ng kumpanya. Bagong malaking shareholder, kanino mo narinig? Sila mismo ang nagsabi? Tanga. Naniniwala kayo sa sinasabi nila? Wala ba kayong pag-isip? Jingming, ibig mong sabihin. Halata naman. Xiao Dachuan, galit siya dahil hiniwalayan mo siya para sa akin. Kaya gusto niyang manggulo. Pero nagsisinungaling ka. Pwede bang mag-isip muna? Pinapanggap ang bata bilang misteryosong tao. Isang bata? Kumita ng 1 bilyon sa crypto. Kapag sinabi mo yan, naniniwala ba kayo? Tama, Yingming A. Darating na ang tatay mo. Palisin muna natin ang mga to. Baka magalit pa si Tio.
Siege. Ano pang hinihintay niyo? Palisin nyo na sila. Tigil. Ano ba ang ginagawa nyo? Miss Yao, magsisimula na ang reception. Samahan ko kayo. Chairman Yu, ano po ang sinasabi niyo? Ako ang sasalubong sa bagong shareholder. May problema ba? Sila ang shareholder. Paano nangyari yon? Nagmamataas ka pa? Ay, nagpapanggap. Pinapalabas mo pa ang anak ko sa drama mo. Kayong mga ito, walang hiya. Ikaf. President Liu, tigil na. Siya ang tiyan ni Miss Yao. Isang salita lang ni Miss Yao. Pwedeng wakasan ang grupo natin. Ano ba yan? Isang bata? Pwedeng magdesisyon sa grupo. President Liu, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Chairman Yu, baka nagkakamali kayo ng tao. Paano nangyari yon? Inutos ni Chairman sunasalubungin ang misteryosong shareholder. Ito ang binibini. Sigurado ako na hindi ako nagkakamali. Ito. Ano naman? Si Jingming ang anak ng chairman. Ako pa ang nanay ng batang ito, Zhao Yao, sabihin mo. Ang operasyong nagpabagsak sa crypto market, ikaw gumawa? Sige, bigyan mo ako ng pera. Nanay mo talaga ako. Wala ka bang haya? Babae kang nag-iwan sa asawa at anak. Ngayon humihingi ka pa ng pera sa akin. Ikaw, batang ito, nangahas kang sabihin sa akin, Sage. Mamaya ipapahiya kita ng mga bodyguard. Subukan mo, pero kapag ibinenta ko ang shares ko at nag-bankrupt ang Su-Group, hindi ko alam kung kaya mo bang panagutan? Batang ito, tandaan mo, nanay mo ako. Kung wala ako, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Kung talagang kaya mo, ibigay mo ang shares mo sa akin. Ikaw talaga, wala kang hiya. Hindi lang nag-iwan sa asawa at anak, ngayon nagnanakaw pa ng pera. Hindi ka talaga tao. Ikaw mismo. Ang nagputol ng relasyon bilang mag-ina kay Yaw. Ngayon dito ka nagpapanggap na kamag-anak. Ikaw. Malapit nang dumating si Chairman Liu. Ayoko sa iyo, huwag mo silang awayin. Ano naman kung awayin ang mga basura? Hindi ba't dapat tulungan kami ng tatay ko? Hindi itong mga estranghero. Su, tama na. Palayasin ang mga basurang ito. Maghanda para sa pulong. Su, isipin mo mabuti, ang pulong ngayon ay inihanda mismo ng chairman para sa bagong shareholder. Sa pagkakaalam ko, ang taong ito ay mula sa maliit na puhunan. Ay nakakuha ng bilyon sa kripto. Kung mapapansin niya, ang halaga ng Su-Group ay tataas ng 3 bises. Sigurado ka bang itataboy mo ang biyaya ng grupo ngayon? Tama na, maliit na shareholder lang siya. Dapat ba siyang respetuhin? Kahit ang anak at manugang ng chairman ay hindi niya pinapansin, tawagin ang mga tauhan, palayasin sila. Ako ang sasagot sa responsibilidad. Tigilan niyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na bastusin ang malaking shareholder ng grupo? Si Chairman Su, inutos ni Yang Master Su. Yingming, bigyan mo ako ng magandang paliwanag. Tatay, huwag kang malinlang, paano pwedeng? Misteryosong trader ang batang ito? Tito, kahit na sila ay shareholders, Ano naman? kulang ba ang Su-Group sa shares nila? Liu Yanru, hindi mo lugar na magsalita. Kung ayaw tayong Su-Group, umalis na lang tayo. Tika muna, Direkta Ya. Ako ang may kasalanan sa hindi magandang pagtanggap. Pinabayaan ka ng anak ko at ng nobya niya. Pero sigurado ka, parurusahan ko ng mabigat ang nangyari ngayon. Oo, parurusahan ng mabigat? Papaano mo ito ayusin, Director Su? Tay, isang maliit na shareholder lang yan. Dapat pa nating pansinin? Tumahimik ka. Tay, pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil sa mga to? Mas mabuti pang sinaktan mo ako. Alam mo ba ang ginawa mo ngayon? Gaano kalaki ang pinsala na idinulot mo sa Su-Group? Pero kit shareholder siya. Ano naman? Tumahimik ka. Walang kapatan ang mga dayuhan na makialam sa pamilya namin. Jingming, tingnan mo ang babaeng pinili mo. Anong klaseng tao yan? Sayang ang tiwala ko sa'yo. Pinakatiwalaan ko ba siyang maging vice president? Tito, kute lang naman siya. Ano bang magagawa niya? Gago. Kung gusto ni Director Yao ngayon, ay ang kaya niyang ibang karote, tayong lahat sa isang igla. Su Yingming, ang fiancé Montag, ay isang taong walang alam sa mundo. Director Su, binabalaan kita, hindi basta-basta si Director Ya. Director Su, puro salita lang. Wala akong nakikitang sinseridad. Mula sa Su-Group, Ano ang gusto mong mangyari? tanggalin mo siya. Cute, binigyan ka lang ng konting respeto ni Director Su. Akala Montag toto na? Akala mo nagbibiro ako? Director Yao, tanggalin mo siya agad. At, kanselahin ang kasal ng anak ko at ni Liu Yanru. Hindi pwede, Director Su. Oo, Tay, hindi pwede. Wala akong magagawa. Yaw. Yaya, tulong Montag naman ako.
Nang iwanan mo ang asawa at anak mo, para lang sumipsip sa presidente ng kumpanya. Hindi mo inisip na darating ang araw na to? Sabihin ko sa'yo, hindi lang kita tatanggaling, ipagbabawal kita sa buong Haishi. Wala kang takas. Sedge, dahil sinabi ni Director Yao, maglalabas ako ng notice agad. Yao Yao, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ay, Ju Dahyuan, mag-asawa tayo. Tulong Montag naman ako. Dalhin niyo siya. ay. Tay, sa harap ng maming tao, bigyan mo naman ako ng konting respeto. Tumahimik ka o sama ka sa kanila. Boss ya, handa na ang meeting room. Mahal, Dahyuan. Oy. Baka gusto niyong umuwi muna at kami na ang bahala dito. Yao Yao, hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero hindi rin tayo takot dito. Makinig ka sa tita mo, anak, yan ang asawa. Sa iyo na lahat ito. Alagaan mo si Yaya. Hindi ko lang ako tayo, hintayin kita. Sige, huwag kang mag-alala. Sige na. Tara. Mga kasama, ito ang bumili ng 60% ng shares ng ating grupo. Matagal na narinig ang karamihan ng shareholder ng 60% equity. Isa mula sa AO. Ikinagagalak kitang makilala. Sige na, umupo na tayong lahat. Si. Umupo na kayo. Mga kasama, kanina, baka nagkakamali kayo. Ito ang tunay na mastermind sa crypto, ang nagpasimula ng malaking alon. Misteryosong trader, sa loob lamang ng 1 oras, ay nakakuha ng 1 bilyon sa crypto. Mulang gayon, siya na ang magiging shareholder ng kumpanya. Ano? Zia? Chairman Su, itong batang ito? Nakbibiro ka ba? Chairman Su, nawawala ka na ba sa sarili mo? Gagawin mong direktor ng grupo ang isang bata? Baka naman. Gusto mong maging katatawanan ang Su Group sa financial world? Tatay, alam kong galit ka kay Yanau. Pero ang paggawa ng ganitong kasinungalingan at ang paggamit sa batang ito na hindi man lang nakapagtapos ng high school bilang dahilan. Hindi ito tama. Teka, may kinalaman din ba si Boss Liu dito? Tama. Ang batang ito ay ang aking finance. Ang anak ni Liu Yanru. Ang ama niya ay hiniwalayan ng aking finance. Kaya may galit siya. Kaya dinala niya ang batang ito dito. Para mag-unwaring genius trada. Nalinlang ang tatay ko sa kanila. Huwag ninyong payagan siyang maging director. Chairman Su. Bakit bigla kang nawalan ng ulirat? Tama Zia, Chairman Su. Anong kaya ng isang bata? Pamahalaan ang sugru, gumising ka naman. Nga taong walang alam. Bata, akala mo ba may kakayahan ka? Nagmamalaki ka na? Sedge, dahil nasabi mo na. Pwede, basta may kakayahan ka, at malutas mo ito. Ang pera ng grupo na nakatali sa crypto ngayon. Kan hindi. Hindi kami sasangkayon na kayankan isang batang babae. Ang mamahala sa sugru. Hindi sang-ayon. Tama, ang Suchain ay may 500 milyong yun na liquidity na nakakulong sa ilang basurang mining pool. Kung kaya mo talagang ilabas ang perang ito. Ako si Kian, ang unang tatawag sa iyong Yao Chairman. Yevi, kaya pala naging presidente si Liu Yanru. Mukhang hindi ganun kagaling ang Su Group. Batang babae. Normal lang na hindi mo maintindihan, umuwi ka na lang at mag-aral. Bago mo subukang intindihin ang crypto. Ilalabas lang? Ano ba ang hirap done? Bigyan mo ako ng 1 oras. Ang kumpanya namin, 6 na buwan nang hindi maibalik ang pera. Ay ko, isang batang babe, sasabihin mong isang oras lang. Ang hirap ba nito? Hindi nyo masolusyonan ang simpleng problemang ito? Sa tingin ko, huwag na kayong mag-crypto. Sige, tingnan natin kung ano ang kaya mo. 500 milyon nakakulong? Flash loan hedge lang ang kailangan. Flash loan hedge? Nag-aral ka lang ng termino at gagamitin mo? Mataas ang technical barrier nito, kahit maliit na pagkakamali, ay magdudulot ng hindi mabayaang utang at liquidation. Tama siya, Su, ang perang ito. Huwag mo nang hayaang guluhin pa ng batang ito. Kung hindi mo alam, tumahimik ka na lang, panoorin mo ako. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, pwede ba kayong tumigil sa pagdadaldal? Ang tagal niyo na sa crypto, parang mga baguhan pa rin. Sayang lang ang oras ko. Ulitin mo, sinabi mong hindi namin alam, karapat-dapat ka ba? Mali ba ako? Ang tagal nang nakakulong ang perang ito. Wala kayong solusyon. Mukhang sayang lang ang sweldo niyo. Madaling magsalita,
Pero kung talagang gagamit ng flash loan hedge, pag naglikidete, milyon-milyong butas ang kailangan mong bayaran. Milyon-milyon. Kahit 10 bilyon para kay Yaw Yaw. Ay isang serye lang ng numero. Naniniwala ka ba? Kaya niyang kumita nito sa ilang minuto. Tama na, Crypto Genius Girl, huwag kang puro salita. Ipakita mo ang tunay mong kakayahan para makita namin. Sige, gamitin ko ang maliit na perang ito para makipaglaro sa inyo. Batang babae, talagang gagamit ka ng flash loan hedge. Naklikwidate. Bumagsak ang market value ng 15%. Tapos na. 2 bilyong butas. Tatay, hahayaan mo pa ba ang scammer na ito? Hanggang kailan? Gasu. Kung patuloy na bababa, tapos na ang sugru. 2 bilyon lang, tapos na ang sugroup? Mukhang kulang sa pondo. Anak, akala mo ba laruan lang ito? 2 bilyon na tunay na pera yan. Nakita mo na ba ang ganoong kalaking halaga? Huwag na magkaksaya ng salita sa batang. Di alam ang lagay ng lupa at langit. Ilis, I activate ang emergency risk control. Huwag kayong mag-alala, madodoble ko agad ang perang ito. Manatili lang kayo rito. Nababaliw na siya. Galing SA Decentralized Lending Platform. Umuutang ng stablecoin, tapos ibinabato sa ibang cryptocurrency. Ay, pigilan mo siya. Kung patuloy kang magpaparaya, babangkarot ang sugru. Tama na. Ako ang tatay mo, di mo ako kailangang turuan. Pero, 5 buwan kitang binigyan ng kapangyarihan para pamahalaan ang kumpanya. Ano ang nangyari? Ilang daang milyong pondo. Naipit lahat. At saka, ilang bises na kitang pinaalalahanan. Lumayo ka kay Liu Yanru. Isang oportunistang babae lang yan. Ikaf naman. Nabulag ka pa, hindi mo lang siya pinasok sa kumpanya. Pinagkatiwalaan mo pang maging vice president. Pero tay, di naman yon dahilan para hayaan mo siya. Nakakalat. Diamondtag PABA nakikita? May kakayahan talaga ang batang to. Ang maliit nating sugru. Parang langgam lang sa paningin niya. Langgam? Paano nangyari yon? Ganun di Asya kagaling? Full position SA Union Coin na yan. Mababawi natin agad ang 2 bilyong lugi. Ano? Union coin? Pinakawalang kwentang coin, yan sa merkado ngayon. Gusto mong kumita ng 2 bilyon gamit ang pinakabasurang coin? Ang galing mong magsalita, Day. Nanip na AKOSA MGA daldalanyo. Tiyatayo? Anong taya? Kung matalo ako, kahit anong kondisyon nyo. Pero kung manalo ako, Alice KO agad sa Su Group. Tahimik? Takat? Ha? Bakit naman ako matatakot? Di ako naniniwalang. Kayang pantayan ng isang batang tulad mo ang mga top trader sa Wall Street. Nga, ang lakas ng loob mo para sa edad mo. Sech, pagkatapos, apag natalo ka, ibigay mo agad ang shares mo. Apag natalo kami, magre-resign kami agad. Tandan enyo ang sinabi enyo. Yaw Yaw, 10 bilyon ang market value nito. Sigurado ka ba talaga? Siemper. De, akala montag pa ikafsi. Financial impression chue, nakakahula ng pagtaas at pagbaba ng presyo. Kapag natalo ka, iyak ka na yan. Boss, sigurado kang nga ba? Oo. Anong nangyayari? Bakit biglang tumaas ng ganito? Talagang patuloy na tumataas. Sakto lang sa pagtaas ng alon. Akala montag pa talagang kaya montag? Hindi. 2 milyon lang ito. Sa ganitong maikling panahon. Paano mo maabot ang 2 bilyon? Panaginip lang. Maghanda ka na lang umalis. Kayong mga tao ang dapat umalis. Anong sinasabi mo? Ang coin na ito ang magpapabago sa pinakamalaking pagtaas sa crypto. Pinakamalaking pagtaas? Kalokohan. 5 bises na pinakamalaking pagtaas. Lahat ay gawa ni Yun Tsue, ang rina ng finance. Hindi mo kaya lampasan ang pinakamataas na bundok sa crypto. Hindi ba't pagsira lang sa sarili mong record? Si Yun Tsue ay alamat sa industriya. Isang batang babae, mahirap lampasan iyon. Manood ka at matuto, wala pang kalahating oras. Mababawi ko ang 2 bilyong nawala. Sige, tingnan natin kung anong kaya mo. Tingnan mo, sabi ko na sa'yo itong batang babae. Hindi niya kaya, sabi ko sa'yo. Ang binili mong coin ay bago. Walang makakapag-predict sa galaw ng bagong coin. Batang babae ka lang, nagmamagaling ka pa. Kung mawawala ang pera ng grupo, maghanda kayong makulong. Yaw Yaw, bagong coin ito.
Hindi natin mahuhulaan ang galaw nito. Mahirap talagang hulaan ang bagong coin, pero kung sasabihin ko, kaya kong kontrolin ang pagtaas at pagbaba nito. Sinasabi mong kaya mong imanipulate, kalokohan. Imposible iyan, huwag kang magmagaling. Kailangan ko bang magpanggap? Panurin MO. Anong nangyayari? Bakit patuloy na tumataas? At lalong lumalaki ang pagtaas. Sa buong bansa, ang mga kayang hulaan ang galaw ng bagong coin. Hindi lalampas sa 10, lalo na sa isang batang babae. Ito ay parang katang-isip lang. Tiyak na mananalo kami sa pustahan. Maoyu, tingnan mo kung magkano ang kita niyaw. Sa ganitong oras, magkano na? Oo. Ano? Ano NG nangyari? May 10 milyon ba? Hindi. 2 bilyon at 50 milyon ang kinita niyaw. Sakto pa mabawi ang nawala, ano? 2 bilyon at 50 milyon? Itong batang babae. Talagang nakikita niya ang galaw ng kripto. Kaya ganito siya katiyak. Nakakatakot iyon, paano kaya? Nagkakamali ka ba? Isang batang babae lang. Makakapag-predict ba ng trend ng bagong cryptocurrency? Biro lang yan. Sa loob lang ng ilang sandali, yun na ang kabuwang kita ng aming grupo sa loob ng 3 taon. Imposible, 2. Hindi niyo magawa kasi mahina kayo. Ikaf. Paano mo nagawa yun? Sasabihin ko, pero hindi niyo maintindihan. Sayang lang sa oras. Ang galing talaga ng batang to. Yung kakayahang ito. Kahit ang pinakamagaling na trader sa Wall Street, hindi kayang pantayan. Kung maaari ko lang siyang maiwan sa aming corporation. Malapit na lang maging isa sa top 10 na kumpanya sa buong mundo. SA tingin ka o, swerte lang yang batang yan. Tama lang ang hula niya. Tumupad na sa usapan. Sundin na ang pustahan. Pustahan? Biro lang yun. Dahil dapat seryosohin. Ha. Bata ka lang. Feeling Montag importante ka na? Mga matataas na opisyal pa naman kayo ng kumpanya. Nakakahiya namang umatras sa usapan. Bata? Siya ang aming chairman yaw. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Oo. Natalo kayo, kailangan niyong umalis. Lumabas na kayo. Huwag kayong mahiya. Lumabas na. Umalis na kayo. Naku, nakakabilib ang kabataan. Sa murang edad ni Chairman Yao. Napakagaling sa pag-trade ng cryptocurrency. Pokongo ko yon yang. Alunin ang pinakamahirap sa cryptocurrency world. Ang financial empress na si Yun Tzu. Haha. Lalampasan ko ang sarili ko? Nakakatuwa naman. Swerte lang. Chairman Ya, may hiling AKO. Zanay payagan ninyo. Ano yun? May digital finance summit mamayang gabi. Zanay kayo ang kumatawan sa aming corporation. President Su, Yongbeng. Digital Finance Summit na tuwing 3 taon. Maraming MGA heavyweight SA crypto ang dadalo. Dapat sana sa M-Country gaganapin, pero dahil SA Financial Empress, napakalaki ng impluensya ni Yun Tzu, kaya dito na lang sa ating bansa gaganapin. At SI, President Luo Wen Luo ay dadalo din. Ano? Ang presidente ng Digital Currency Association ng ating bansa na si Lu Wen, sasali? Dapat kasama niya palagi. Si Yun Tzu? Dapat si Yun Tzu ang magpapatawag ng summit. Pero dahil hindi pa siya gumigising, si President Luo ang dadalo. Bilang estudyante ng Empress. Makinig kang mabuti sa akin. Kung makakasama lang natin si Chairman Luo, ang sugroup natin sa Dragon Country, pwede nang magwala sa hinahara. Nga, hindi natin inaasahang makakalapit sa Diyos ang si Yun Tzu. Kahit si Lu Wen lang bilang estudyante ni Yun Tzu, ay sapat na para mapanatiling matatag ang sugroup sa mundo ng pananalapi. Akala ko ba maliit lang ang pangalan ni Wen? Ikaw naman, huwag masyadong magpakalunod sa tagumpay. Swerte ka lang. Na naabutan mo ang pagtaas ng merkado at kumita. Tapos tatawagin mo pang si Chairman Luna Wen. Alam mo, Taki na si Yun Tzu ay rina ng pananalapi, nakatingin sa buong mundo. Ang mga pinakamalaking halimaw sa pananalapi ay kailangang magpakumbaba sa kanya. Isang salita lang ng kanyang estudyante, kayang itaas ang sugroup ng isang igla. Kung sasabihin ko sa kanya na ako ang reyna na si Yongsu, baka mamatay siya sa takot. Naloko ng isang batang ilang taong gulang. Presidente Liu. Direktor San, Presidente Qian. Pina Palayas din kayo ni Presidente Su? Hi, Yang Zi Juya.
Ngayon lang nakasagupa ng bull market. Agad na nakatayo sa sugroup, malas talaga. Isang salot talaga. Presidente Liu, may paraan ako. Para mapatumbayang batang si Juya. Ngayon, naengganyo na si Director Su sa kanya. Hindi na tayo makakapasok sa sugroup. Anong magagawa natin? Presidente Liu, siguradong marami kang hawak. Na mga lihim ng sugroup, di ba? Pwede itong gamitin para makabawi. Ang ibig mong sabihin ay, Ngayong gabi, magkakaroon ng Digital Finance Summit. Sasali ang sugroup kung mahahawakan mo ang mga lihim na ito. Pwede kang makabawi. Pero ito lang. Ano? Pero ang sugroup ay babagsak at pagdating ng panahon, si Su Jingming ay madadamay din. Ano naman? kung hindi dahil sa kanyang posisyon bilang Vice President ng sugroup, magpapakasal ba ako sa kanya? Ano ang ibig sabihin ni Presidente Liu? Kung ganun nila ako tratuhin, bakit ko sila intindihin? Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Sa ugali ni Liu Yanru, siguradong may gagawin na naman siyang kalokohan. Sana maisip niya ang kanyang kakayahan. Paumanhin sa lahat, si Chairman Lu ay may emergency meeting. Kailangan niyang asikasuhin ang unang bahagi ng summit ngayon. Ay ako ang maghahandle. Mga kasama, si Presidente Wang. Matagal na naming naririnig ang pangalan mo. Ako si Zhu Jin Yuan NG Zhu Group. Tungkol sa Strategic Cooperation Project na may halagang 10 bilyon na ipinagkatiwala ni Chairman Lu. Yung Starlink Project ang tinutukoy mo, di ba? Ha ha ha. Sinabi ni General Manager Lu, yung 10 bilyong proyekto. Dapat ay sa sugroup ito mapupunta. Pero nagbago ang plano. Ngayon, ibibigay na ito sa Tianyao Group. Tianyao Group. Bakit? Dapat sa amin ito. Bakit kayo nagbabago ng desisyon? Siyempre dahil hindi kayo karapat-dapat. Liu Yan Eru Qian Xing Rui. Ano ang ginagawa ninyo dito? Ako ang General Manager ng Tianyao Group. Hindi ba ako karapat-dapat na dumalo sa financial summit na ito? General Manager Su. Sa Financial Circle. Matagal ka na sa industriya. Dapat alam mo ang tamang asal. Si General Manager Liu ang direktang superior ko ngayon. Trader ka. Tatay, huwag kang magalit, huwag tayong mag-aksaya ng oras. Mamaya makikipag-usap tayo kay Chairman Luo, itong babaeng ito. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. General Manager Wong, hanggang ko mismo and I Chairman Luo. Ang 10 bilyong order, handa na ang kontrata. At Bong Haishi, panging ang sugroup lang. Ang may kakayahang mag-supply. Nangangarap ka pa rin, ang liit-liit ng sugroup. Kaya nyo bang i-handle ang 10 bilyong order? Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo, matagal nang nakuha ng Tianyao Group. Ang exclusive rights essay lahat ng raw materials. Ano? Ito ang mga selyo ng mga supplier. Ang listahan ng mga supplier ay confidential. Paano nyo nalaman ito? Hindi na sayang ang matagal kong pananatili sa maliit na sugroup. Nakakuha ako ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Hoy, Chairman Su, may masamang nangyayari. Hinakaw ang confidential files ng kumpanya. Maaring malik ang listahan ng mga supplier. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Liu Yanru, nagtaksil ka sa akin. Ninakaw mo ang confidential files ng kumpanya. General Manager Su. Ang negosyo ay parang digmaan, ang mga dokumentong ito. Kung nakuha niya, talento niya yun. General Manager Wang. Bakit ka pumapanig sa kanila? Sila ang sumira sa patakaran ng industriya. Matanda, hindi mo pa ba nakikita? Ang 10 bilyong order. Matagal nang para sa amin, tanga. Kayong. Nagkakonsabahan kayo. Oo. Tama, alam nyo na, ano naman ang magagawa nyo? Si Bosu ngayon, siya ang general manager ng Tianyao Group. Kung haharapin nyo ng diretso, wala kayong laban. Kung ako sa inyo, umalis na lang kayo na maayos kasama ng mga tao nyo. Mas maigi pang umalis na lang kayo na maayos. Ang sugroup, kahit may pangalan sa Haishi, ay limitado lang sa Haishi. Ngayon, Naputol na ang funding chain nyo. Kung wala itong bilyon-bilyong kontreta, hintayin nyo na lang ang pagkabangkarote. Liu Yan Eru. Kung mabangkarote ang sugroup, paano ang libo-libong empleyado? Paano ako? Anong kinalaman ko sa pagkabangkarote mo? lalo na. Yang mga nasa ilalim ng lipunan. Liu Yan Eru. Dati, malapit na tayong ikasal. Pero ganyan ka kababaf? Akala mo ba, gusto ko talagang pakasalan ang taong tulad mo? Kung hindi lang dahil sa pagiging vice president mo ng sugroup. Hindi kita papansinin. Kasalanan ito ni Zhao Yao. Kung hindi siya nakisali hanggang ngayon. Nang angarap KPRen. Liu Yan Eru.
Bakit ngayon ko lang nakita ang kadiri mong ugali? Inga, ganyan ka ba magsalita sa sarili mong anak? May peka, mother ka PRBA? Mother? Si Zhao Yao ang sumira sa lahat ng plano ko. Ngayon, nakakainis na lang siya sa paningin ko. At kayong lahat, paulit-ulit na sinasabi kapag ako'y umangat. Wala kayong patutunguhan sa Haishi. Naiirita na ako sa ingay nyo. Tumigil na kayo. Juhayan. Ito ba ang turo ng pamilya nyo? Sa murang edad, ang yabang mo. Ata ka lang talaga. Luyana ganyan ka magsalita? Karapat dapat ka bang maging ina? Sa harap ng maraming tao. Minumura mo ang sarili mong anak, nakakadiri. HMPH, wala namang kwenta yang sinasabi Montag. Ngayon, nasa akin ang bilyon-bilyong order. Hintayin nyo ang wakas nyo. Bilyon-bilyong order. Basta nandiyan si boss ya, walang problema. Kung ganyan ka kagaling, subukan natin maglaban. Laban. Takobe ako? Sa leaf trading tayo. Tingnan natin sino ang mas mataas ang kita. Mga amoy lupa lang kayo, swerte lang. Kumita lang ng konti sa bull market, akala mo kung sino na. Marami na akong karanasan sa crypto, wala kayong laban sa akin. At kapag ako ang nanalo, hindi lang sila mapapahiya. Mari PA akong ma-promote in Chamber of Commerce. Et umasenso PA SA Tianyao Group. Huwag kang padalos-dalos. Kung wala namang problema, samahan mo siya maglaro. Ang lakas ng loob mong makipag-away sa akin, ngayon mo makikita. Kung ano ang tunay na pagmamanipula. Akala Montag talaga genius KSA Crypto? Ilabas mo ang phone, gamitin ang account ng grupo. Bilhin ng full position ang 0277 contrast. May nakuha akong insider information kanina. Sa loob ng kalahating oras, tataas ito ng hindi bababa sa double. Manager Liu, itong 5 bilyon, pera yan ng Tianyao Group. Lahat ng liquid assets, pag nagkamali ka. Sa Tianyao, dapat may class ka bilang Tianyao. At saka ako ang general manager, ako ang masusunod. Pag nag-fail, buong buhay mo sa kulungan ang kapalit. Ayaw mo bang panagutan ang responsibilidad na ito? May reliable source AKO. At isang bata lang ito, paano ako matatalo? Tigil Montag yang kalokohan. Bigay mo, pag kumita tayo, sila ang luluhod sa atin. Little girl, ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang tunay na crypto trading, pag kumita ako ng 5 bilyon, tingnan natin kung magyayabang pa kayo. Huwag kang kabahan, may paraan ako. Anong paraan? Kahit genius KSA Crypto. Imposibleng kumita ng 5 bilyon sa isang oras. Talo na tayo sigurado. Kanino KBA? Pag natalo tayo, masisira ang cash flow ng sugroup. Mawawala lahat ng shares natin. Yaw, mag-isip ka ng paraan. Little Director Yao, ikaw na ang pag-asa namin. Hahaha, Su Jinyuan A. Nababaliw ka na, umaasa ka sa bata? Director Su, bumili ng 5 bilyon na Liu coin. Anong Little Director ya, sigurado kang bibili ng Liu coin? Oh, sinabi sa akin ni Director Zeng ng Hongding Capital, top 3 institution globally. Magpo-post sila ngayon ng tweet announcement sa influence ng Hongding. Tiyak na lalampas ng all-time high ang Liu coin. Ay naku. Bata ka talaga, pabagsak ang Liu coin simula ng malaunch. Patapos na, bibili ka pa. Akala Montag BA laging swerte ka? Director Su, mukhang pwede nang. Mag-file ng bankruptcy ang Su Group. Hahaha. Seryoso KBA? Akala mo ba nagbibiro ako sa buong kayamanan ng Su Group? Ngayon na, full position buying Lulu coin. Pagkatapos ng isang oras, hindi lang mananalo sa pustahan. Kundi mabubuhay pa ang Su Group. Ate, hindi pwede. Huwag mong pakinggan ang batang to. Dati, swerte lang siya. Chairman Su, ipatupad mo na ang plano ko. Batanga, patay na yang coin na yan. Gusto Montag beng buhayin yan? Kung kaya Montag. Tatawagin kitang nanay. Chairman ya, SA Toto lang. Ang available na pera ng kumpanya ngayon ay kulang na kulang. Kailangan kong makumpleto ang 5 bilyon ngayon. Kung kulang, ipanagkaloob ang Su Group para sa pera. Ipanagkaloob ang Su Group? Nababaliw ka na ba? Kung mabigo tayo, tapos na ang Su Group. Ipanagkaloob ang kumpanya? Ang dali-dali mong sabihin. Alam mo ba kung gaano? Kakapit ang financial chain ng grupo. Kung ipanagkaloob at hindi mabawi, tapos na talaga ang kumpanya. Humph. Mangungutang para bilhin ang basurang coin na yan, Xiao Yao. Mukhang. Talagang napakatagal mong kasama si Zhao Dachuan. At wala kang natutunan. Ganito na lang, tiwala na lang kay Chairman Yao at subukan natin. Sige.
Hoy, simula ngayon, sundin mo ang utos ko. Ipanagkaloob mo na ang kumpanya. Oo, Ziege. Matanda, naniniwala ka sa bata? Baka may Alzheimer ka na. Ate, hindi pwede. Kung matalo tayo, bankrupt na tayo at wala ng pag-asa. Okay. Alam ko ang ginagawa ko. Chairman ya, naipagaba ka una. Sige, pagkatapos ng 1 oras. Hindi lang malulutas ang krisis ng subgroup. Ang galing. Talagang ang galing. Bago mamatay. Nagpapaarte pa ng comeback story. Naku, Chairman Su, isa lang siyang. Batang walang alam. Naniniwala kayo sa kanya? Isinabit nyo ang buhay ng grupo sa salita niya? Mukhang malapit nang mawala ang sugru. Tatay, talagang nagkamali ka. Sige, tatawag muna ako ng abogado. Para SA bankruptcy. Yaw, sobrang impulsive emo noyon. Huwag kang mag-alala. Sauyaw, mas tanga ka pa sa tatay mo. Gusto mong manalo sa akin? Akala mo ba ikaw ang hari ng finance? Maghintay ka lang, kasama mo ang 2 lalaki ng sugru. Sa pagmamalimos. Ikaf. Tita, huwag mo nang pansinin ang ganitong mga clone. Liu Yanru, tuloy mo lang ang pagtawa mo, mamaya. Wala ka ng pagkakataon. Matigas pa rin ang ulo mo pagkatapos ng 1 oras kapag lumabas ang resulta. Tingnan natin kung gaano kakabante. Sujinyuan, oras na. Idikla ang montag ng bengkarote. Sigurado ka bang kami ang mababangkarote? Matigas pa rin ang ulo mo. Lau Qian, ay deklara mo na ang resulta para makita nila ng maayos. Nakita montag BA? 1 oras lang. 1-0 bilyon na kita, Zhao Yao. Nakita mo na ba ang ganito karaming zero? 1-0 bilyon lang, nagwawala ka na. Ang aming Yao Yao. Nakakuha na ng 1-0 bilyon dati, Yao Yao. Ipakita mo sa kanya ang ating kita. Jingming, tingnan mo kung magkano ang kinita. Anong kita? Bumababa pa rin? Su Jinyuan. Ito ang genius ng crypto na pinagkakatiwalaan mo. Ganito na lang, lumuhod ka sa akin, bibigyan kita ng pambili ng pagkain. Anong nagmamadali? May wumituro pa. Batang ito, wala kang alam sa crypto. 5 minuto lang, mula sa pagbaba hanggang sa makabawi ng 1-0 bilyon. Imposible. Ano? Tumatas? Yingming, Toto BA? Oo. Hindi lang tumaas, sumabog talaga. Hindi ko pa nakita ang ganito. Ang laki ng pagtaas, walang katulad, paano kaya? Posible bang sa 5 minuto, makakuha ng? Ang sinasabi ni Yao Yao, hindi ko alam. Nakakatakot. Alam ko na, ipinapakita ng phone, top 3 sa mundo, Hongding Capital. Si Chairman Zeng nag-tweet na may hawak sila, impossible. Paano mangahas ang Hongding na suportahan ang ganitong basurang coin? At sakto pa na naabutan ito ni Zhao Yao. Siguradong nananakot lang si Liu at mga kasama niya. Titingnan ko ngayon. Tapos na lahat. Anong sinasabi mo? Totoo ang sinasabi nila, Hongding Capital. Ibinenta lahat ng coins nila at sa susunod, susubaybayan ang 66 coin. Ano? Yao Yao, ang galing mo talaga, nagawa mo. Kapag dumating na ang pera, ang krisis ng sugru ay tuluyang malulutas. Liu Yanru, lumuhod ka ayon sa kasunduan. At ibigay mo ang 1-0 bilyon na order. Liu, ano ang gagawin mo ngayon? Hati, sino ang saksi sa pustahan? Sa aming Chenyao Group. Sa lalawigan ng Jiang, kayang patayin kayo. Na parang langgam lang. Ang galing ng general manager ng Chenyao, sa harap ng maraming tao, may mukha pa kayong magsinungaling. Ano kung magsinungaling ako, kahit manalo kayo sa pustahan? Wala rin kayong magagawa dahil naibigay na ng chamber ang bilyon-bilyong order sa akin. Walong haya. Huwag kang mag-alala, mapipilitan din siyang ibigay ito. AMEA, ano ang gusto mong gawin? Gusto mo bang agawin ang kontreta? Sasabihin ko sa iyo ang sumit na ito.
ay pinangunahan ni Luwen, ang chairman ng Digital Currency Association ng Dragon Country. Kung magkakagulo kayo, masasangkot din ang Su family. Oh, SI Shawan Pala. Ano ang tawag mo kay Chairman Luo? Mga bata kayo. Hindi ba kayo natatakot mamatay? Maliban kung si Chairman Luo ang magsalita para sa inyo, tiyak na akin ang bilyon-bilyong order. Madali lang yan. Wang Peng, tawagin mo si Xiao Wen para sa akin. Xiao Yadong, kilala Montag si Chairman Luo? Si Emperor. Katawa-tawa. Sa katayuan ni Chairman Luo, kahit ang contact details niya, ay mahirap makuha, lalo na kayong mga ito. Mga bata. Nagkukunwari kayo ng walang basehan? Hahaha, mga bata. Alam nyo ba ang kapalit ng paglapastangan kay Chairman Luo? Sabihin mo kay Luwen, hinahanap siya ni Teacher Yon. Kung hindi siya makikita sa harap ko sa loob ng 3 minuto, hindi na niya ako makikita muli. Teacher yun? Ang tinutukoy mo ba ay ang dakilang Yunsu? Nasa Itziupa Zian Gayon. Ikaw pa ang magpapanggap sa kanya? Tama. Talagang walang alam sa mundo. Naglakas loob ang gamitin ang pangalan ng dakilang Yunsu. Para manloko. Sujin Yuan. Tapos na kayo. Wala na kayong lugar sa financial industry. Bilisan mo ang pagpapahayag, ako ang bahala sa anumang kahihinatnan. Ziga. Ikaw ang nagsabi nito ha? Teacher yon. Kailan ka kaya magigising? Chairman Luo. May tao sa labas. Nagpakilala siya bilang ang dakilang Yunsu. Sino si Teacher yon? Sinabi mo bang gising na si Teacher yon? Hindi, sa labas ng venue may isang walang muwang. Nabatang paslit. Siya ay nagpapanggap bilang ang dakilang Yunsu. Nanahas siyang bastusin si Teacher yon. Inawag ka pa niya bilang maliit na Wen. Si Teacher yun lang ang tatawag sa akin ng ganyan. Presidente, huwag kang mag-alala, ayusin ko na siya. Teka, sasama ako sa'yo. Hindi mo ba sinabi na darating si President Luo? Nasaan na siya? Boss Liu, sa tingin ko nagpapanggap lang sila dito. Hindi na natin kailangan mag-aksaya ng oras sa kanila. Guwat iya. Liu Yanru, hindi mo magagawa ito. Ito ay isang lipunan na may batas. Kung gagalawin mo kami ngayon, hindi kita papatawarin. Karapat-dapat lang sa inyo yan. Sino ang nagpahintulot sa inyong bastusin ang rina ng pananalapi? Ang pangalan ni Yonsue, Guardia. Palayazin Zila. Tumigil kayong lahat. Presidente Luo, dumating na po kayo. Ang mga taong ito ay nagpapanggap bilang ang dakilang Yunsu. Presidente Luo, kayo po. Wala kang karapatang magsalita dito. Opo. Maliit na Wen. Muntik ka nang mahuli. Bastos. Ang pagtawag sa pangalan ni Presidente Luo ay hindi mo dapat gawin. Yaw, siya ang pinuno ng financial circle. Hindi mo siya dapat galitin. Presidente Luo, patawarin mo siya. Bata pa at hindi alam ang mga patakaran. Oo. Huwag po kayong magalit, ilalabas ko na siya at pagtuturuan. Teka. Bata. Tinawag mo ang maliit na Wen. Sino ang nagpahintulot sa'yo na tawagin ako ng ganyan? Naalala ko na nabanggit ka dati ni Eitetsue. Ganyan kanya tinawag. Kasuklam-suklam. Ang dakilang Yunsue ay walang kapatid na babae. Pwede bang maging kapatid sa labas? Naku Boss Liu, ang batang babae na ito. Kilala ang dakilang rina ng pananalapi na si Yunsue. Ikaw ba talaga ang kapatid ni Teacher Yongsu? Siyempre, ang huling 4 na numero ng kanyang personal na cellphone ay 1,473 siya. Tigil. Huwag ka nang magsalita. Naniniwala ako sa'yo. Ang personal na numero ni Teacher yon. Tanging ang mga taong malapit sa kanya lang ang nakakaalam. Mukhang hindi siya nagsinungaling sa akin. Sino ang dalawang ito? Presidente Luo, kailangan mong ipaglaban ang aming karapatan. Ikaw ang chairman Su ng subgroup. Ano ang nangyari? Dapat ay tapos na ang deal na worth 10 bilyon. Pero itong babaeng ito, ginamit ang masamang paraan para makuha ito, at pagkatapos, pinipilit pa kaming magbangkarote ang subgroup. Karantaduhan. Ang order na ito, ako mismo ang nag-approve para sa subgroup. Sino ang lakas ng loob na ito na wala sa akin? Presidente Luo, huwag kang maniwala sa kanila, Presidente Luo. Ang babaeng ito ay tinalikuran ang asawa't anak, hindi siya tao. Hindi ganun, Presidente Luo. Ang taong katulad mo, karapat-dapat bang sumali sa financial summit ni Teacher yon? Pati ikaw. Presidente. Siya ang may kasalanan. Liu Yanru, ginamit niya ang Tianyao Group para takutin ako. Ayoko makinig sa inyong mga dahilan. Umalis kayo. General Manager Liu, talagang tapos na tayo ngayon. Naku, na-offen natin si Presidente Luo.
Ano pa ang mas malala kaysa dito? Ang binili nating 0.277 contract, bumagsak na. Malaki na ang pagbaba ng market value. Ano? Magkano na lang ang natitirang kita? Ang contract ay may 50 times na leverage. Wala tayong nakuha kahit piso. Pati puhunan ay nawala. Ito ay pondo ng Chenyao Group. Nawala na ang pera. Hindi ba't lulubog ako sa bilangguan? Talagang tapos na tayo ngayon. Karapat dapat lang sa inyo, dumating na ang parusa. Ito na ang parusa. Itong batang ito, ikaw ang may kasalanan. Masayado Kong Sakim. Lalabanan ka o kayo. Huvak. Tita. Ikaw. Ang paghawak ng patalim para saktan ay labag sa batas. Tumahimik ka. Wala na rin naman akong patutunguhan. Gaganti ako sa inyo kahit mamatay ako. Liu Yanru, huwag kang magpadalos-dalos, maayos nating pag-usapan ito. Sa ganitong sitwasyon, anong maayos na pag-usap pa ang pinagsasasabi mo? Anak ka talaga. Una mong sinira ang buhay ko. Nasira ang kasunduang pagpapakasal. Nawala ang posisyon bilang vice presidente. Ngayon naman, ikukulong mo ako habang buhay. Bakit pa kita pinanganak? Isang maliit na batang babae lang. Dahil lang sa sobrang kasakiman mo. Izinizi Montag PA kayang master ya. Ano pa bang pakikipag-usap sa kanya? Nabaliw na siya. Liu Yan Au. Ibaba mo ang kusilyo. Ano ito? Gusto mong mamatay? Ibaba mo ang kusilyo. Wala na rin naman akong patutunguhan. Isasabay ko kayo sa pagkalipol ko. Tika muna, Liu Yanru. Sabihin mo ang kondisyon mo, gagawin namin ang lahat para matugunan iyon. Kondisyon? Ngayon pa ako maglalagay ng kondisyon. Siege. Bigyan mo ako ng 1 bilyon. Hayaan mong makaalis ako ng ligtas. At pakakawalan ko ang tiyahin mo. Huvak. 1 bilyon? Hindi basta-basta makakalikom ng 1 bilyon. Sige, payag ako. Yang master ya. Hindi biro ang 1 bilyon. May pera AKO. Nasa card na ito ang pera ko mula sa pag-trade ng cryptocurrency. 50 bilyon ang kabuuan, kunin mo na. Yaw yaw. Huwag kang lalapit, delikado. Nayon NA. Aray. Bitawan mo ako. Tiyahin, nasaktan ka ba? Ikailang ako. Ikaw na maliit na batang babae, niloko mo ako. Alam kong gaganti ka ng todo. Kapag nagipit, kahit aso ay tatatalon sa peder. Beauty na lang at handa ako. Ikaf, pupunitin ka o ang bibig Montag, Luyana u. Hanggang ngayon, ang yabang mo pa rin. Ninakaw mo ang 50 bilyon na pondo ng Chenyao Group. Ngayon, may hawak ka pang patalim. Isang tawag lang namin. At pwedeng ikulong ka habang buhay, yaw-yaw. Hindi mo gagawin to sa akin, di ba? Nanay mo pa rin ako. Walong kwenteng makipag plastikan. Hintayin mo ang parusa ng batas. Yaw-yaw, pakiusap, patawarin mo ako. Pakyos up. Sa wakas, natapos na rin ang lahat. SA hinaharap. Hindi ka na niya gagambalain. Puntahan na natin si Papa. Siege. Yaw yaw. Ito. Yaw yaw. Anong nangyari? Ito ba? Guro yun. Sa wakas nagising ka na. Xiao Wen. Ako po, guro yun. Anong nangyari sa inyo? Baka lahat ng nangyari ay panaginip lang. Nga pala, guro yun, may bago akong estudyante. Isang batang napakatalino. Halika rito. Kumusta? 8. Ito ba? AKO SI Yaw Yaw.